morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa buhay kong ito, aking hugunitahin mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking hugunitahin mga salita mo, nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya.
Good morning, Jesus. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat po sa umagang ito mga kapatid. By the way po, ito po ang ating GMJ on the road. At today po, we are on location. O, di ba? On location na tayo, di ba mga kapatid? Kagaya po nung sinabi po natin na ngayong year na ito, magkakaroon po tayo ng Jesus on the road. Kasi magpupunta na po tayo sa mga outreaches natin, yung mga covenant members natin. Dahil nga hindi po kayo makapunta sa Comfy, so kami na po yung iikot para po makasama namin kayo at makita rin po kayo ng mga ibang kapatiran natin. Kaya sa umagang ito naman po, kami po ay nandito sa Pilgrim's Dream. Ayan, mga kapatid ha, mamaya po malalaman niyo po kung ano po itong Pilgrim's Dream na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mananalangin po muna. Thank you Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na binigay niyo na naman po sa amin. Panibagong araw na naman po at kami po ay nag-expect, Lord, na mga panibagong magagandang bagay na gagawin mo na naman po sa amin sa araw na ito at ipapagawa mo rin po sa amin sa araw na ito. Kaya ang dalangin po namin, Lord, pangunahan niyo po kami. Kayo po, Lord, ang magbigay sa amin ng guidance kung ano ang mga bagay you have in stored for us, Lord, na matanggap namin at gawin din po namin sa araw na ito. At pangunahan niyo rin po kami sa Good Morning Jesus na ito, Lord. Ang dalangin namin yung mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang bahay, nakasama po namin, ay mabless din po sa pakikinig ng salita po ninyo sa araw na ito. Sa mga kapatiran po namin, Lord, na nagbibiyahe naman po, protection po ang inihingi po namin sa inyo hanggang sa makarating po sila sa kanilang pupuntahan at makabalik ulit sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. By the way po, ang kasama ko po sa araw na ito ay si Sister Vivian Caramba. At ito pong Pilgrim's Place po na ito ay pinagkaloob po ni Lord sa kanila. Ito po ay isa sa mga blessings ni Lord sa kanila. Amen. Oo, hindi pa po siya open. Mga kapatid, Hindi hindi ba? Baka sumugod na sila dito, Sister Vivian. Hindi pa. Hindi pa po siya open kasi hindi pa po siya tapos lahat. Yes. Oo. Pero mga ilang percent pa lang to, Sister Vivian, ano? Mga 60%. 60% na ang Yes. gawa. Sa area lang na to, ano? Madami pong area to, mga kapatid. Ito po ay isa sa mga dreams ni Brother Bernie na binigyan ng fulfillment ni Lord. Di ba, Sister Vivian? Kaya po ito ay isang pagpapala po na galing po sa Panginoon. At ngayon po, wag po kayong mag-alala kasi pagka po ito ay natapos na, magiging blessing din po sa atin ito kasi makakarating din po kayo dito. For sure po yun, di ba, Sister Vivian? Siyempre, invited sila lahat. Ayan invited na kayo ni Sister Vivian. Nga, lapit na naman. Ayan. Ano yan? Siya na po nag-invite sa inyo, kaya sigurado na yun, makakarating kayo dito. Ayan, thank you Lord po. Thank Sa araw na ito, unang araw ito, Sister Vivian, nung kasunod nung series. Yes. Kasi nung nakaraan po, pinag-usapan natin ang passion. Doon pa rin po tayo, mga kapatid. Pag-uusapan pa rin natin ang passion. Pero nung nakaraang linggo, ang napag-usapan po natin ay ano ang mga bagay na nagpapawala nito. Bakit nawawala yung passion ng mga tao? So natapos po natin yung mga ilan lang. Hindi po lahat yun, mga kapatid, kasi pag nilahat natin yan, mahabang usapin po yun. Pero nabigyan na po natin kayo ng mga ilan lamang po sa mga nakakapag-alis nitong passion natin. Sa linggo po na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang pwede natin gawin para po bumalik ito. Para ma-ignite ulit yung alab ng paglilingkod sa atin.
mamaya makakasama ko rin si Sister Vivian. At meron din po siyang insight dito sa ating ano. So ang VOTD po natin ay nasa Romans 12:11 pa rin po. Palagay ko naman na-memorize na po natin, hindi ba? Ang nakalagay po dyan, work hard, never be lazy. Sabi ko na-memorize, tas ako pala, no? Never be lazy, but work hard, serving the Lord enthusiastically. Ulitin ko po, ha? Never be lazy, work hard, serving the Lord enthusiastically. Sa ibang version, serving the Lord with a heart full of devotion. So, ang gusto po sa atin ng Panginoon ay maglingkod. Hindi lang po basta maglingkod. Kung hindi, maglingkod ng may alab. Kasi sabi niya, fervent in spirit. With a heart full of devotion. Hindi ho basta may devotion ka, okay na kay Lord yun. Hindi po. Ang gusto po ng Panginoon ay maging maalab ka sa devotion mo sa Kanya. Alam niyo po, mga kapatid, pagka pinag-uusapan po natin itong passion kasi, para po itong coal, yung uling. Oo. Para itong uling. Sa mga uling na nagbabaga, tanggalin mo yung isa. Ilayo mo dun sa kasama niya. Mamaya-maya lang po yun, namamatay na. Pero once na yung namatay na, nawala na ng baga na uling na yon, ibalik mo doon sa marami na may baga pa. Mamaya-maya lang yung uling na yon, nagbabaga na rin. Kaya, wag tayong lumayo sa Panginoon kasi yun po ang sigurado na ikawawala ng ating passion. Ang nakakalungkot po kasi ngayon, mga kapatid, minsan, mas natutuwa po tayong samahan. We hang around with some people who are less passionate. Nakakaawa po yun. Di ba, Sister Vivian? Ikaw ba pagka meron kang nakita, di ba sa office, di ba parang ang saya-sayang pumunta sa office, di ba? Pag may nakita kang isang nakasamangot, ano yung nagiging damdamin mo? Siyempre, sister, parang nalulungkot din Nalulungkot ka rin. Yes, oo. Nakakahawa kasi yun. So, kailangan lagi tayong masaya. Tsaka kailangan you hang out with people who are passionate also. Kasi kapag ka sumasama ka dun sa mga taong lalamya-lamya, mamaya lang pati ikaw. Lalamya-lamya na rin. Nakakahawa po kasi yun. Kung papaanong nakakahawa ang pagiging maalab, ganun din naman pong nakakahawa ang walang alab. Kasi di ba pagka nakita mo, maaalala mo lagi yun, lungkot ng mukha nun, ganun. Hanggang mamaya maiinis ka na. Di ba? Oo, Sister Ria. Malulungkot ka na rin. So, do not hang out with people who are less passionate, mga kapatid. You hang out with people who are passionate about God. Yun yung mga taong following God's vision in their lives. Kasi, mahahawa ka rin doon. Kasi you will begin speaking into your life, tapos, magbabalik yung enthusiasm mo. Ang nakakalungkot po ngayon, Sister Vivian, punong-puno minsan ang mga churches ngayon ng mga extinguished coal. Pag sinabi mong extinguish, di ba may fire extinguisher tayo? Pampaano yun? Pampatay ng Apoy. di ba? May mga extinguished coal. Uling. Marami ang churches ngayon ng extinguished coal. Ibig sabihin, nagamitan na ng fire extinguisher, kaya nawala na yung apoy. Nawala na yung alab. So, ito yung mga tao na they are the people who at once burned brightly for God, but no longer. Hindi na. Ngayon, nagbabaga. Dati, napaka-passionate nila sa pagpunta sa outreach, di ba? Pagsimbag, kahit saan sila, kung saan may prayer meeting, nandun sila, laging uma-attend, tapos biglang di mo na nakita, nawala na. At isang dahilan po yun ay naging passionless na sila. Dati yung mga tao, itong mga kapatiran natin na to, sila yung
umaalis sila sa comfort zone nila. Ngayon, ayaw na. Ayaw na. So, ano ba ang isa lang ang pwede naming itapik ngayon para magbalik po yung alab na yun. Kasi alam nyo mga kapatid, napakalungkot ng buhay na walang pagsisigasig, ng walang passion, ng walang alab. Mahirap masustain ang buhay na ganun because eventually you will die. Spiritually, susunod yung physically, ganun mga kapatid. Kaya nga madami rin nagsusuicide. Sa Kasi ngayon, sister, di ba? Madami. wala na daw kasing, wala na kasi Mostly mga kabataan. yes. Kasi parang sa kanila, bakit andito? Ano ba? Tungkol saan ba ang buhay? Kanino ba ako nabubuhay? So, kasi wala na pong passion yung ganun para mabuhay kasi walang purpose. Yun nga yung natapik nung mga nakaraan. So, sa araw na ito, isa po sa pwede nating gawin para bumalik yung alab po na iyon, mga kapatid, magkaroon po tayo ng appreciation for God's goodness in our life. Ibalik natin yun, mga kapatid. Sister Vivian, ang tanong ko sa'yo, kasi alam mo, marami akong nakita na nung dumami na yung blessing nila, naging less appreciative na. Kumbaga parang pagka nagkaroon sila, parang nasanay na kasi na meron laging binibigay na gano'n si Lord. Ikaw ba, sa inyo ba ni Brother Bernie, sa isang tao na talagang, I can say na talagang blessed na blessed kayo ni Lord? Diba? So, ano ang naging panuntunan ninyo para sa ganun, wag mawala yung alab ninyo kay Lord in spite of all the good things na natanggap ninyo kay Lord? Sister Ria, totoo yan. Minsan kasi, pag nasa yun ang lahat, yung talagang binibigay ni Lord yung blessing, parang minsan, sa umpisa, di ba, parang pag maliit na binibigyan ka ng blessing, tuwan-tuwa ka na. Tapos hanggang sa bigay ng bigay si Lord, lagi ka nagpapasalamat. Minsan parang pagka nandun ka na dun sa pinaka-peak na pagbibigay sa'yo ng blessing ni Lord, minsan parang natural na lang sa'yo. Oo. Hindi mo na siya ma-appreciate, di ba? Kaya ang ginagawa namin ni Brother Bernie, hindi namin inaalis yung prayer namin every night. Lagi kaming nagpe-pray ni Brother Bernie. At saka, yun nga, although nagkaroon tayo ng pandemic ngayon, talagang hindi namin inaalis na kahit gaano kami ka-busy ni Brother Bernie, talagang hindi namin winawala yung prayer meeting, lalo na sa aming office, kasama yung mga anak namin. Dito nga sa meron akong verse, Sister Ria, na babasahin dito sa James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Kaya nga dapat, Sister Ria, talagang hindi natin kakalimutan na magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Kahit na maliit na bagay, pasalamatan natin. Lalo na pagka binibigyan tayo talaga ng napakaraming blessing, kailangan talaga i-appreciate natin yon at magpasalamat lagi tayo kay Lord. At meron pa rin dito sa verse na John 3:27, no one can have anything unless God give it to him. So talagang buhay na buhay yung verse na yan na sa aming buhay namin ni Brother Bernie, dahil talagang alam namin na ang lahat ng blessing na dumarating sa aming buhay ngayon, sa aming family, ay galing talaga kay Lord. Kaya dapat natin talagang purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. So, pagka nawala kasi yung appreciation, nawawala yung gratitude mo sa puso. Alam niyo po ba mga kapatid, na isa po sa nagpapasaya sa atin yung grateful heart? Kasi ang ligaligaya mo kasi may binigay sa'yo si Lord, Yes. di ba? So pag nawala yun, mga kapatid, maski sa tao na lamang, ang mga taong hindi marunong magpasalamat, di ba hindi naman kinawiwilihan? Yes. Parang, ano ba naman to, binigyan ko na nga.
Hindi mo lang marunong magpa-thank you. Magpa-thank you. O kaya parang pag binigyan, parang di siya masaya doon sa binigay Parang ko. kahit binigyan mo na siya, parang nagre-reklamo pa rin. Magnireklamo pa rin. So pagka nawawala yung gratitude sa puso, mga kapatid, nawawala rin po yung passion. Kaya nga sabi niya kanina, wag po nating kakaligtaan yun. Kasi alam nyo, ang nakakalimutan, Sister Vivian, ng maraming tao, lalo na kapag pinagtrabahuhan nila yung meron sila, kaya nawawala na yung passion kasi para sa kanila, pinaghirapan ko to eh. 'Di ba? Nakakalimutan na nila yung John 3:27 na no one can have anything unless God gives it to him. Kung para sa iyo lahat ng meron ka galing sa Diyos, ibig sabihin nun kahit ano. Kasi sabi niya, no one can have anything. Hindi lang sinabing something. Ang sabi doon, no one can have anything. Nangangahulugan lamang po na kahit anong meron ka, ito ay galing kay Lord. galing kay Lord. Hindi ka magkakaroon. Kung hindi binigay ni Lord. Yon. Diba? Wag pong mawala sa ating kaisipan yon. Once na nawala po kasi yon, mga kapatid, mawawalan na tayo ng passion sa ibang bagay o kahit na anong dumating sa atin kasi nakatanim na yon sa kaisipan natin na pinaghirapan ko yan, dapat lang naman. Di ba? Parang iniisip kasi nila si Sister Ria na, hindi, kaya ako nakuha yan dahil magaling ako. Tama. Nasa na po si Lord? Once na nawala ang Diyos, di ba? Once na nawala po ang sense ng Diyos sa lahat ng meron tayo at ginagawa natin, mawawalan na rin po tayo ng heart for the Lord because we think na inabot natin ang mga bagay na ito dahil magaling tayo, pinaghirapan natin ito, nawala na si Lord. Sa isang Kristiyano, hanggat ikaw ay na kay Kristo, patuloy liligaya ang buhay mo. Hindi po ito material na bagay ang pinangsusukat sa ligaya. Maraming mga tao, ang dami nila, pero malungkot pa rin. Marami rin namang mga tao na meron silang sakto lang, pero pag nakita mo yung ligaya, daig pa yung saya-saya nila, ang di ba? saya-saya nila. Daig pa yung akala mo, milyones ang pera niya sa bulsa. Na-appreciate nila yung kahit na maliit na kung ano man yung nasa kanila, di ba, Sister? Alam nyo, para po i-share ko kay Sister Vivian kung ano talaga ang passion, yung ibig sabihin, alam nyo, si Sister Vivian po kasi, matagal na po kaming magkaibigan. Kaya alam ko kung anong passion niya. Ang passion po ni Sister Vivian talaga, jewelry. Oo, hindi naman po yan sa kung ano pa man. Kasi may kanya-kanyang passion eh. Ako, ang passion ko, babe, ano bang passion ko? Sapatos? Ay, hindi, yon. Tumbler. Diba? Ano yan eh, ang tawag nga ni Butch dyan, obsession ko daw yan. Tapos, alam nyo yung yung kapatid ko nga, alam mo ba parang lahat na lang yata nung mga sa Starbucks na regalo na niya sa akin? Kasi alam nila, yun yung passion ko, obsession, parang ganon. Si Sister Vivian, jewelries. Sister Vivian, ano ba yung nararamdaman mo kapag nakita mo yung isang alahas? Actually, Sister Ria, maliit pa ako, mahilig na talaga ako dun sa mga jewelries, kahit nung mga Mga kumikinang-kinang, mga ganon. kumikinang-kinang, may mga bato-bato. Ang mother ko ka rin kasi, mahilig. Oo, mahilig siya sa jewelry. Oh. So kaya nung nasa grade high school, nagtitinda na ako ng mga jewelries. Oo, kasi ngayon yung fashion ko eh. Tapos, nung nag-college ako, nagtitinda rin ako ng mga jewelries, yung mga fake, yung mga Laurente. Oo, dahil mahilig nga ako, ginagawa ko, sinusuot ko siya. Tapos, nakikita ng mga ka-classmate ko na tapos binibili nila.
So kaya ang Naging business mo rin pala naging yun. business ko rin yon, yung ano kasi nga So yung passion niya, nakatulong pa sa kanya nakatulong, kasi. yes. Oo. Oo. Then nung nung nag-college ako, nagtitinda na rin ako doon sa school Oo. ng mga jewelries. Then hanggang sa nakagraduate, yan, nagtitinda pa rin. Tapos kasi nga, mahilig talaga ako sa jewelry. Parang hindi ako makalakad ng walang jewelry. Parang feeling ko naked ako eh. Oo, kaya pagka, minsan kahit yung, may nagustuhan ako na jewelries, talagang pinag-iipunan ko. Aha. Pinag-iipunan ko siya para makuha ko Makuha siya. mo. Oo. So nakita niyo po, i-compare natin yung passion dapat natin for spiritual things doon sa mga passion natin. Kasi nakita ko yung si Sister Vivian. Pati din naman ako, ganon. Ako naman po, kaya ako nahilig sa mga tumbler. Di ba hindi ako nagwa-water dati? Hindi ako mahilig magtubig eh. Kaya nagkakasakit ako. Gawa sa buong maghapon, kaya ko pong kumain ng walang tubig. Thank you Lord na pag nakaisang baso ako sa maghapon dati. So, noong nakorek yan, kailangan meron akong baon. Kaya po, siguro napansin po ninyo, pagka Good Morning Jesus, mula ngayon yung may baon ako. Pag lumabas ako, bit ko yon. Ang ginagawa ko po, para Sister Vivian, maengganyo ako na uminom, bili ko ng bili ng iba-iba. Kasi pag hindi ko ginamit, manghihinayang ako. Kaya iinom ako ng iinom. Yun ang aking dahilan doon. Hanggang sa naging, sabi ni Butchoy, obsession ko na daw yun. Kasi pag nakita niya ako, pumunta kami ng SNR, pumunta kami ng nandiyan ka na naman, Sister Ree, kasi naghahanap na naman ako ng mga tumbler ba Yes, na... Sa akin naman, Sister Ria, pagka halimbawa yung jewelries na nabili ko na, pag nasuot ko na ng mga 4 times, 5 times. Gusto mo iba na naman? Gusto ko iba na naman. Meron na naman. Oo. So nakita niyo po yung passion. Parang you can't get enough of what your passion is. Parang hindi ka nasa-satisfy. Yes, hindi ka kontento. Hindi ka kontento. Kung ang relasyon po natin sa Diyos o yung mga spiritual na bagay ay ganun tayo, halimbawa, nagbasa ka na ngayon ng Bible, nag-aral ka na, nag-pray ka na kaninang umaga. Kaya lang, lumampas na yung ilang oras, parang sinabi mo, pagka nagamit mo na siya ng Mga, 3 times, 4 times, parang sawa ka na eh. sawa ka na, Oo. dito naman ako So, ang parang gusto mo na naman ng bago. So, kung sa mga spiritual na bagay, nakapag-GMJ ka na kanina, gusto ko na naman eh. Gusto ko pa. Ang gagawin mo, mag-aaral ka pa ngayon. Kasi nga, hindi ka na kontento doon sa nakuha mo na. Oo. Oo. Hindi ba yung nung New Year? Nakikita po kasi kung sino talaga yung mga passionate pagdating sa spiritual na bagay. Alam niyo po, nung New Year, kayo rin po, yung isa rin kayo, nung 31, hindi po kami nag-GMJ ng umaga. Kasi nga gusto namin kayong sorpresahin sa gabi. Kaya good evening Jesus na yun, hindi na good morning Jesus. Pero alam niyo po, pagdating po ng 8:15, ang dami nang nag-message sa akin, Sister Ria, wala po bang GMJ ngayon? Sira po ba yung ko? Sasabihin, anong oras po mag-uumpisa? Mga nag-message na kayo. Why? Because hindi kumpleto ang umaga po ninyo nang hindi kayo naka-attend ng Good Morning Jesus. That's what you call passion. Kasi nga, yun nga sabi ni Sister Vivian, hindi ako makontento. Tapos alam nyo, pinakita niya sa akin yung, ako po, hindi po ako, kung napapansin nyo, hindi po ako mahilig ng mga alahas. Sa totoo nga po, pag may mga special event, pinasusuot niya sa akin yung mga alahas niya. Sabi ko, ano ba to? Titanic yata itong suot ko Sabi kong ganon. So sabi ko sa kanya, isang beses, dami niya alahas parang nasa box na lang. Sabi ko, bibili kita ng mga ganyan. Tapos isang araw, tutulungan kita. Ilagay natin sa ganon para magiwaiwalay. So sabi ko sa kanya,
Anong ginagawa? Kasi minsan sasabihin niya, Stria, sumama mo naman ako sa Bulacan. Anong gagawin mo doon? Tapos alam niyo, dala-dala niya, ganyan. Paggagawa ko to. Bakit? Naglaglaga na yung mga bato. Kasi hindi na susuot. Eh, sagot ko sa kanya, eto. Ihalin tulad nyo lang po ito, ha? Ihalin tulad nyo lang po ito. Doon sa desire natin or passion natin kay Lord. Sabi ko sa kanya, Sister Vivian, anong ginagawa mo dyan sa mga alahas? Anong sagot mo sa akin? Wala, tinititigan ko lang. Yan. Pagka daw po umaga, tinignan niya yon, naliligayahan na siya. I-convert po natin ngayon yan sa passion natin for spiritual na bagay. Na kapag ka nakita mo pa lang 8:15 na, ay, gusto ko na ng GMJ. Tapos pag narinig yun, tanan, tanan, tanararan, di ba? Tuwan-tuwa na po. Wala na akong time eh. Tuwan-tuwa po, mga kapatid tayo, hindi ba? So, yun ang kailangan na wag mawala. Yun ang pakaingatan natin na wag mawala sa atin. Yung passion. Kasi pag nawala po yun, wala na pong makakasatisfy sa inyo. Pag nawala na po yun. Kasi hindi mo na makikita ang meaning ng lahat ng dumarating sa iyo. Tapos, hindi mo na makikita yung meaning ng buhay. Kaya kahit na nasa iyo na lahat, hindi ka naliligaya. Kasi nawala Nasa iyo na. ng lahat eh. Tapos nawala na kasi. Wala na yung fashion. Kung mga material po na bagay man, nasa inyo na lahat. You can't get enough of spiritual na bagay. Kasi ang mga bagay na tungkol sa Panginoon, they are new every morning. At hindi po nauubos yan. Kaya kailangan ganun din ang ating attitude when it comes to spiritual things. Yan. Mga kapatid, di ba? Ang sarap pag-usapan ng ng tungkol sa passion na yan. Kasi nga, parang yun, passion din po yun eh. Kasi parang pag ako pinagsalita ninyo, ubusin ko na talaga yung oras para pag-usapan natin itong tungkol sa spiritual na bagay. Pero sa umagang ito, Sister Vivian, batiin muna natin ang mga may birthday. Sa araw na ito, ang mga may birthday ay Happy birthday kay Sister Tess Mercado and Brother Cyrus Galardino. ayan. Happy birthday. At birthday din po ngayon ni Sister Olay Lansang and Sister Annabel de Jesus Gat Bunton. Parehas pong Bulacan Outreach, itong ating dalawang kapatid. Kaya happy birthday po. O minsan ko lang naman makasama si Sister Vivian. Kaya Sister Vivian, kantahan natin sila yung dulo ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At para naman po sa ating memory verse of the week. So, nung nakaraan, ang memory verse of the week natin ay sharing verse of the day natin, which is Romans 12:11. Sa araw na ito, nabanggit na ni Sister Vivian ba kanina? Yung sa Ang atin pong memory verse of the week ay awitin din po ito. Psalm 42 verse 1. Ito po ay awitin. Ewan ko kung alam mo to, Sister Vivian. Narinig mo na siguro to. Psalm 42 verse 1. Ito po ay standard song siya, oo. Pero para madali siyang naririnig nyo rin naman po. Ang sabi po doon, as the deer panted for the water, so my soul longed after thee. Yun. Yun lang po. Pero may karugtong doon. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Oo, no? May connection pala yun sa ating pag-aaral, yung passion. So, Psalm 42 verse 1. Kantahin mo nga ulit, Sister Vivian. Psalm 42 verse 1. As the deer panted for the water, so my soul
longer after thee. Ano yun eh, ang version na yun ay, hindi, King James version. King James. No? King James yun, ano? Oo, kasi long it after the, yung mga ganun eh, ano yun. So, thank you, Lord po. At magre-review tayo. Mga kapatid, since we are on location, yung atin pong pinangako po sa inyo na memory books of the Bible na yung mga workers, di ba? Mag-start po yan ng Tuesday. Oo, kasi nga nasa location po kami ngayong araw na ito. Kaya bukas na lang po. Tsaka yung iba nagpiprepare. Kasi alam nyo, meron na nga pong magbibigay ng premyo. Ang premyo nila ay gift certificate. Kaya natataranta na yung mga para doon sa kanilang song ngayon. Thank you, Lord. Okay. Bukas na yon ha, mga kapatid. Oo nga. Meron tayong new song, Sister Vivian. Linggo-linggo, meron tayong new song. At magugulat kayo, mga kapatid, kung sino ang nag-compose ng new song natin for the week. Ang isang engineer, oo. At alam nyo ba, nung ibinigay niya ito, sabi ko, kantahin mo para makuha namin. Sabi nung pinadala niyang sabi ko, tinutok ko pa yung cellphone. Kasi Talaga? Kakatuwa naman. alam mo kung sino? Sino? Sister Connie Caudilla. Kasi si Sister Connie, hindi kumakanta. Oo, pero binigyan ng song ni Lord. Thank you, Kaya nga Lord. nung sinabi ko, Oo. sabi niya, Sister Ree, for your ears only. Sabi ko, for my ears only, hindi ko nga madinig eh. Kasi parang, sabi ko, ba't ba ganyan ang boses mo ang hina? Sabi niya, nahihiya ako pati sa mga anak ko, kaya nandun ako sa kwarto. Ganun siya. Pero alam niyo, maganda yung awit yung binigay sa kanya. Glory to Oo. God. Kaya ang new song of the week po natin, composed by Sister Connie Caudilla, interpreted by Minister Arnold Pangilinan, and arranged by Brother SJ. Kaya pakinggan po natin ito. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the
right way and teaches them to lead. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. I will always trust in you. Ayan, thank you, Lord. Lord. Nakita niyo po yung ano, ano mo ba, Sister Bibian, no? Sister Connie, Oo ang nga. nag-compose ng Ang galing, awitin. oo. In you, O God, I trust. Tama ba? In you, O God, I trust. Yan, thank you, Lord, ha? First song na, sinabit niya ni Sister Connie. Thank you, Lord. Engineer yan, ha? Pero nakakabuo ng awitin. Thank you, Lord. Sister Bibian, batiin mo muna sila, Mami. Oo nga. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord at na-invite at nakarating yung Comfy family dito sa Pilgrim's Dream, Louisiana, Laguna. At binabati ko rin yung aming mga anak, Oo nga si pala. Nika, Maika, Raika, Laika. Hindi namin sila nakasama ngayon. Ang aking mga parents sa Bulacan, yung daddy, mami ko, sila June, sila Beth, sila Lexi. Thank you, Lord. At yun nga, brother and sister, thank you, Lord. At na-invite kami dito sa gawain ng ating Comfy. So, very grateful kami at nakapag-share kami at nakarating din ang Comfy family dito sa aming lugar sa Louisiana, Laguna, sa Pilgrim's Dream. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Bago po ko introduce pala yung ating second, total po, nag-birthday naman ako kahapon, kaya bigyan niyo ako ng konting time, ha? Kahit na sumobrang konti. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po nung mga bumate. Pasensya na po kayo at yearly po yan, sinasagot ko kayo talaga individually kasi ayoko po nung yung copy-paste at yung yung sagot, yung para sa lahat. Generic na sagot. Gusto ko po talaga iniisa-isa kasi nag-effort po kayo na bumate kaya gusto ko pong ganun. Kaya lang po, sad to say, hindi ko po
nakita kahapon sa timeline ko ang inyong mga greetings. Kaya hahanapin ko po ulit doon sa notification nito, isa-isahin ko po mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit si FB. Daria, batiin ko rin pala yung brother husband ko. Si Brother Bernie, nakalimutan kong batiin eh. Kasi kasama ko rin ngayon. Thank you, Lord. At salamat Lord. din kasi alam nyo, pagpunta namin dito, may surprise din sila sa akin. Akala ko nga resort ko to eh. Kasi pagpasok ko dun sa kanilang may nakalagay na akin ba yun? Akin Sa'yo. nga. Nakalagay dun sa sa kanilang ang tawag dito, Brother Bernie? Gazebo. Oo, sa lounge nila. Picture ko? Tapos may happy birthday, kaya lang, purnada yung surprise nila sa akin. Kasi naabangan nila ako doon, tapos Naabangan namin ni Brother ko Bernie. Hindi niya ako napansin kasi may ganon. Antay sila ng antay. Andito na ako, kaya nakita ko na yung surprise nila. Na may mga pagkain, tapos may mga ganon pa. Thank you, Lord po, sa inyong lahat. Gusto ko rin pong magpasalamat sa aking mga co-workers. Grabe yung grabe po yung saya namin kahapon. Alam niyo naman sa Comfy, kami-kami lang, buo na yung party, di ba? Oh, tas meron pa tayong dumayo na taga Andres kahapon. Ang saya-saya nga rin po nila, natuwa sila kahapon dahil agawan ng cake eh. Oo, thank you Lord po sa mga kamanggagawa ko po. Maraming salamat po sa lahat ng mga hinanda niyo po. At na-surprise ako, hindi po nag-leak kay Pastor kasi hindi nila pinaalam yung iba. Thank you, Lord. Ngayon naman pong araw na ito, since today is Monday, thank God it's Monday, panoorin naman po natin ngayon ang ating kapatid na si Sister Alice Mosquera. Alam mo, Sister Vivian, napakarami kasi nitong ipagpapasalamat. Itong kapatid natin na ito, sa gitna ng pandemya, panoorin niyo po kasi nung 29, before New Year, ay pinabless po niya ang kanyang bagong bahay. Bless na bless. Oo, pandemic, nagpapagawa ng bahay. Alam mo ba, Lord. Sister Vivian, pandemic, nakailan na kaming blessing ng sasakyan. Oo. Hindi raw- Talagang pagka na kay Lord ka, no? Oo. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Nung hindi raw pandemic, heart's desire lang nila. Di nung nag-pandemic, di lalo na. Pero nagulat sila. Nung nag-pandemic, natupad yung heart's desire nila. Amen. Kaya panoorin po natin si Pastor Fred, kasama po si Minister Jeff, para po dito sa pasasalamat ng ating kapatid na si Sister Alice Mosquera. Good morning, Jesus! Yan, thank you, Lord, mga kapatid. At muli, tayo po ay naririto sa lugar ng East. At kasama po natin ngayon si Pastor Fred. Okay, hi. Manalangin Parang kaya maigsi, muna no? tayo. Yan. Sige, mag-pray po muna tayo. Pray muna tayo. Okay po. Dakila naming Ama, salamat po sa pagkakataon na ibinibigay nyo sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na laging gumagabay sa aming lahat. Let the words of our mouth be acceptable to you, O God, our Lord and our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Thank you, Lord. So kami po ay bumabati sa ating mga tagapanood, ang ating news, North, East, West, South, at ang mga taga-ibang bansa na patuloy na nakikinig sa ating GMJ. So salamat kay Lord at alam ko na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at lagi po tayong iniingatan ng ating Panginoon. Pastor Fred, meron po tayo ngayong bisita. Sino yan? Taga Gusto niyo ano ba yan? po bang makilala, mga taga kapatid? Antipolo ba yan o taga saan? Sige. Bigyan po natin siya ng O, pagkakataon sige. para Pakilala ka ipakilala naman, yung kanyang sister. sarili. Good morning, Jesus. Good morning to all of you, brothers and sisters, pastors and our workers, Lord. Maraming salamat at narito po ako ngayon
upang magbigay ng aking patotoo na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Amen. Meron po ba kayong gustong batiin, Sister Alice? Binabati ko po ang aking angkan sa Nivera family, Mosquera, at ang buong mundo na Medyo ating malawak mga yun, Comfy family. Amen. Thank you, Lord. Okay, Pastor Ako, Fred. binabati ko rin yung aking mga kamag-anak sa Amerika, sa Australia, sa Naku, Taytay. ang layo nun. Taytay. Okay. Marami po tayong mga kamag-anak, mga kapatid na hindi nauunawaan kung ano yung ating mga ginagawa na naghahayag ng magandang balita. Pero sa araw na ito, natitiyak ko, something good is going to happen. Amen. Ako babati rin. Binabati ko po kayong lahat. Yan. Thank you, Lord. Simulan na natin, Nong. Para marinig ng ating mga kapatid ang patotoo ng ating kapatid na si Sister Alice, no? Yan, thank you, Lord. Meron po itatanong, Ninong Fred, sa ating kapatid. Tatanong ko sana kung taga saan si Uli. Taga-Antipolo. alam mo Ang talaga yung, mono na po yung ngayon. matatanda Pwede nyo bang makulit yun. ikwento sa aming lahat kung paano kayo napunta sa gawain ng Comfy? Unang-una sa lahat, kaya ako nakalapit sa Panginoon gawa ng aking mahal na biyenan. Wow. Siya ang unang tinawag ng Panginoon at ako yung isa sa mga tinawag upang makalapit kay Lord. Doon ako talaga, yung closeness namin talagang para kami mag-ina na si Ruth at si Naomi. Wow. Thank you, Lord. Ano ba yung istorya niyang si Ruth at Naomi? Sobra naman dikit silang dalawa yun. Talaga yun. Oo. Opo. Wherever I go, you Yes. go. Opo, Yan ang relasyon lang dalawa. Opo. Kaya kung ano man yung relasyon natin sa Panginoon, yun dapat maging relasyon natin Opo, sa Kanya. thank you, Okay. Lord po. Share mo nga sa amin kung paano yung naging relasyon mo sa Panginoon. Ang naging relasyon ko sa Panginoon, una, talagang from rags to riches ang naging buhay ko. Wala ako sa Panginoon. Marunong ako magdasal, pero wala pong pinatutunguhan yung ating buhay pag wala tayong connection sa Panginoon. Iba yung meron tayong connection sa yung umaattend, nagsisimba ka lang, paglabas mo ng simbahan, iba na. Ngayon, iba na yung talagang connected tayo kay Lord na directly. So, iba talaga yung binibigay sa atin ni Lord na lalo na hindi ako marunong magbasa ng Biblia. Talagang nagsisimba lang ako, oo. Pero paglabas mo, nandyan na yung kasalanan, nandyan na yung magagawa mo yung hindi maganda. So, dito sa Comfy, dito ko natagpuan yung talagang tunay na pamilya, na tunay na kailangan natin ang Diyos. Yun ang natutunan ko kay Lord. Amen. Alam ko na bawat nakakatagpo kay Lord, bawat nakakarinig kay Lord ay nakakatanggap ng mensahe, no? Amen. Thank Ano you, po ba Lord. yung kauna-unahang mensahe ni Lord na inyong natanggap? Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Brother Arnold, meron So, ano? yun yung... Gusto niyong kantahin, Sister Alice? Pwede yan, Brother Maganda, Arnold. maganda Okay. naman kantahin, brother. Gusto mo? Oh. Gusto niyo ba? Sumabay pa kami? Siyempre naman. Thank you, Lord. Una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alilangan pa. Tapat ang Diyos
nagbabago. Alam ko yung awitin yan ay naranasan nyo sa buhay niya. No? Amen. Thank you, Lord. At yun nga, meron akong life verse mula nung natuto na ako sa Panginoon, lumapit ako sa Kanya, talagang naniwala ako sa salita ng Panginoon, and I keep my faith on God. So, binigyan ako ni Lord ng word na talagang pinanghawakan ko dahil meron akong isang heart desire na talagang yun ang aking heart desire na talagang pinagkaisip-isipan ko, pero kay Lord ko lang matatagpuan. Amen. Kaya yung word ko, John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais nyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen. Meron ding awitin yan. Gusto niyo ba uling awitin yung chorus? Chorus, Brother Arnold. Sabi ni Jesus. Ano ba yung relasyon niya sa Panginoon? Doon sa Old Testament, pag sumunod ka lang sumunod, tsaka magandang relasyon mo yan. No? Ngayon sa New Testament, kapag merong kang relasyon sa Panginoong Jesus, that is the true relationship that we're speaking now. Kaya hindi ikaw, hindi yung si Jesus ay namatay sa krus para sa ating lahat. Amen. Yan, sige. Paano nabuhay sa iyo yung John 15:7? Sa John 15:7, ang aking heart desire, sabi nga ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya at kung ano man ang ating hilingin ay ibibigay niya. So, nung mga time na talagang marami akong kahilingan sa Panginoon, talagang family, yung health, wealth, lahat talagang wala eh. Kaya mula noon, sabi ko nga talagang kay Lord lang ako lalapit at yun ang aking panghahawakan. Pero isa yon lalo na yun sa trabaho, napakabuti ng Panginoon dahil ako isang hamak na hindi nakatapos. Kaya ibinigay sa akin ng Panginoon yung mga hindi ko nais na, hindi ko inisip na mangyayari sa akin, binigay ni Lord. So, yun po, kaya ako pinanghawakan yun dahil yung isa sa mga heart desire ko, pinagkaloob ng Diyos, na nagkaroon ako ng isang munting bahay. Wow, thank you, So, Lord. taga-Angono na po ako, Pastor. Biniyayaan pala kayo ng bahay ni Lord. Yes. Wow, praise the Amen. Lord. Thank you, Lord. At yun nga, sa aking work, isa rin yun, na dati ako sa isang asosasyon ng mga civil engineer, nilipat ako ni Lord sa mga road engineer na medyo mas matataas yung mga boss. Amen. Kaya, pero ang itinataas ko, ang Panginoon. Kaya, Praise God. kahit na hindi tayo nakatapos, si Lord pa rin yung naglagay. Yun nga, sinasabi rin sa turo ng Panginoon, yun nga, sa mga position, hindi yun ang hinahangad natin Pero pagka meron tayong salita ng Diyos, mas mataas pa yung binibigay sa atin at ibinabalik natin yun kay Lord ng papurit pa sa salamat sa Kanya. Kasi sa English, yung tingnan mo nga, abide. Opo, If you abide in me, and my words abide in you. Answered prayer ka, kapatid. Amen. Yan. Thank you, Lord Yun ang ibig po. sabihin nun. Opo. Ngayon, ako naman ang word ko, magkakalapit tayo sa word na yon. Ang word ko, John 15:15. I do not call you slave any longer. Pakibasa nga, any longer, but John 15, verse 15. No longer do I call you slaves, for the slaves does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to Ayan. you. Kaibigan ang tawag sa akin. Kaya yung kaibigan, kahit na anong oras, kahit na anong panahon, pwede mo siyang tawagan. Walang pinipiling oras ang isang kaibigan. Kasi buhat doon sa John 15:1, I am the true vine,
and you are the branches. My Father is the gardener. Lahat ng hindi magagandang bagay, aalisin ni Lord sa atin. Kaya naalis na naman. Patuloy na patuloy. At yung mga namumunga, inaano lang, meron tinatawag, sinisigsag lang yon para hindi makasikip doon sa bunga na nakalaan para sa iyo. Kaya tayong lahat ngayon, inaamin natin, mga kapatid, you and I cannot do anything without the Lord. Amen. Kaya makita mo lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik naman natin lahat. Ikaw, Brother Jeff, meron ka bang isishare tungkol dyan? Opo, totoo yan, Ninong Fred. Ang ipagpapasalamat ko kay Lord, itong, mapalakpak yung anak ko Meron pas isa. So, Makulit. thank you Lord. Talaga na yung naririnig nating mga sharing ng ating mga kapatid, na kahit meron tayong pandemic na tinatawag, dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon, hindi lang ating bansa, buong mundo, pero talagang hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Alam niyo, ang isang nakita ko dito na ipagpapasalamat ko kay Lord, talagang si Lord advance po siya, mga kapatid, na meron po kaming hinuhulugang sasakyan na kaming mag-asawa. At nakakatuwa si Lord kasi meron tayong isang kapatid na nag-share nung isang one time ng ating GMJ na yun din yung kanyang sharing na nagpapasalamat siya kay Lord dahil yung kanilang sasakyan bago pumasok yung pandemic ay natapos na. Kaya nung narinig ko yun, tuwan-tuwa ako kasi parehas kami nung sitwasyon na kami merong hinuhulugang sasakyan. Pero glory to God na bago pumasok itong pandemic na to, ay na fully paid na po namin yung aming sasakyan na hinuhulugan. At ang isa pa po na nakakatuwa dito na yung aming pong mga anak, hindi po namin inilipat ng school at doon po sila sa kanilang pinapasukan na school at ito po ay glory to God dahil sila po ay nakakapag-aral pa rin doon sa private school. Kaya wala po talagang imposible sa ating Panginoon. Totoo yun na, if you remain in me and my words remain in you, ask anything you wish and you shall have it. Totoo yun, kasi si Lord, siya po yung answering God. Hindi po siya madabot, siya po ay generous. Kaya kapag tayo sa Kanya lang nagtiwala, sa Kanya lang umasa, sabi nga, nothing we do in the Lord's service is ever useless. Kung si Sister Alice, binayayaan ng ating Panginoon, kung narinig po natin yung sharing niya kanina, na talagang nagmula siya doon sa walang-wala, pero inangat ni Lord, pinasagana ang buhay. Kung iyon po'y nangyari kay Sister Alice, anak po siya ni Lord, pwede rin pong maganap sa ating lahat sapagkat tayo'y nanatili sa ating Panginoon. Kaya yung mga pagpapala, naandyan na po yan, mga kapatid. All we have to do, hintayin po lang natin. Matuto lang po tayong maghintay, wag po tayong maiinip. Wag po nating pangunahan ng ating Panginoon. Darating yung time. Merong perfect timing si Lord, mga kapatid, na yung ating hinihiling, yung ating hinihingi sa Kanya ay ipagkakalob. Ang mahalaga, manatili tayo sa ating Panginoon. Pag nanatili tayo, merong magandang mangyayari. Purihin ang Panginoon. Yung manatiling yun talaga, napakabigat nun. Kasi may ine-expect ang Panginoon sa atin. To bear much fruit, the fruit that endures. Natitikman na ninyo ngayon yung sinasabing to bear much fruit. Nararanasan natin lahat yun. Ikaw, nadanasan mo, nadanasan niya, nadanasan din natin lahat yan. Kaya, hindi pwedeng hindi ka manatili. Amen. Kaya doon saan sabi, I do not call you servant or slave any longer because the slave does not know what his master is doing. I call you friend. Amen. Kaya doon meron doon sa John, sa 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, a new life has begun. Nadoon na nadoon na yung new life natin. Pero meron tayong isang katungkulan
na sinasabi ng 2 Corinthians 5:18, to make others his friends also. Paano maipakikita ngayon na meron kang kaibigan? Kasi ako, mas marami akong kaibigan kaysa sa inyo. Kaibigan ko sa alak, kaibigan ko sa bisyo. Pero ang lahat na ito'y napagtagumpayan. Hindi dahil sa ako'y mabuti, kung hindi dahil doon sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating lahat. Ambassadors na tayo ngayon. Amen. At ang lahat ng ambassadors, nagre-represent ka noong country. Tayo hindi naman talaga tayo taga rito. Tagalangit tayo. Ngayon, yung buhay natin na inaasahan ng Panginoon sa atin kapag tayo nanatili sa Kanya. Yun yung answered prayer na tinatawag sa atin. Maliwanag ba, sister, yun? Ngayon, itong mga bagay na ito yung sinabi, hindi sinabing that your joy may be full, hindi ba? That your joy may be full. Hindi sinabi ng Panginoon na wala kang problema. Meron. Sa John 16:33, pakitingnan mo nga. This world will make you suffer. But be brave then. I have defeated this worldly system. Pag nanatili ka sa Kanya, hindi sinabing puro kaligayahan. Meron tinatawag na hindi maganda. Akala natin hindi maganda. Kasi nung isang araw, sabi ko, ang sakit, hirap na hirap ako kumain. Hirap na hirap ako talagang kumain. Kasi yung ngipin ko lumuwag. Ang sabi sa akin, lihahin mo ng lihang, yung konting liha. May liha ko. Tumama naman sa gilagid ko. Sabi ko, nako. Nung isang araw, sabi sa akin nung pamangkin ko, nasa ibang community, sabi sa akin, Kuya, huwag kang mag-alaala. Bukas, kayo ng mami ko, pumunta sa ganon. Sabi ko, hindi, mahirap ang pinapunta ko doon. Akala mo, nasa pati sapatos ko, may ano bang tawag doon, may PPE, lahat kompleto. Akala mo, sinuswab. Hindi, okay, sige. Ano sabi sa akin? Ito ba masakit? Oo. Anong ginawa mo? Niliha ko. Sige, hindi bali, okay. Tinignan sa akin. Gagawin ko yan, pagkatapos ng bigay ko na antibiotic sa iyo, bumalik ka. Right then and then, ibabalik ko yung ngipin mo. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, magkano? Di siyempre, kinakabahan ako, magkano? Huwag kang mag-alaala. Kayong dalawa ng ate mo. Sabi ko, magkano? Si Lord na bahala dyan. Amen. Di, wala. Ginawa ko, pinag-pray ko na pati. Bago ako umalis ka, pinag-pray ko, sabi sa akin, basta babalik ka. Bakit? Kasi ikakabit ko yung bago mong ngipin. Magkano? Huwag ka na mag-alaala doon sa ngipin. Kasi ang buhay ng tao, laging nag-aalaala. Alam mo ba ngayon, sa panahon natin ngayon sa ngayon, yung mga panahon natin ngayon, it's not the Battle of Manila Bay. It's not the Battle of the Bulge. Battle of Normandy. Pero ngayon, it's the battle of the mind ng tao. Mabuti nga tayo. Laki kasi tayo sa hirap eh. Ngayon, kung ikaw hindi laki sa hirap, kapatid, sasabihin mo dapat tulad ako nila. Hindi, wag ka don't compare yourself to anybody else. Pag i-compare niyo yung ating sarili sa Panginoon, makikita mo yung ating kalagayan. So, gagawin tayong kamukha niya. Okay, Amen. Maliwanag. Alam mo ngayon, ang mga tao, the battle of the mind. Wala silang maasahan. Sabi sa akin nung isa, taga ibang bansa, sabi sa akin, Pastor, doon sa isang opisina, napakalaking opisina,
7 ang nagpakamatay. Why? Yung lahat ng ipanangako ng Diyos sa kanila. If you remain in me and my words remain in you, if you abide in me and my words abide in you, kapag nananahan ka sa Panginoon, humingi ka, answered prayer ka. Amen. Wala silang inaasahan eh. Amen. Ikaw, ako, tayo, hoy, tayong lahat, meron tayong inaasahan Panginoon. Amen. Kaya dumating mga, ano ba mga pagsubok, wala eh. Okay lang. Kaya lagi kong sinasabi nga sa it is the battle of the mind today. Kailangan itong ating isipan, laging nakapokus doon sa pangako ng Diyos sa ating lahat. Not Amen. because we're good, but because God is merciful. Amen. 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 Yung ating mga rebellion nung araw, na hindi maintindihan ikinover na ng Panginoon yun. The mercy seat, yung mercy seat, ano yan? Because judgment, triumph over justice. Kaya ngayon, makita mo ngayon ang ating buhay ngayon, pag may problema ka kote, Lord, may problema na naman tayo. Huwag mo lagay sa isip mo. Kasi maraming tao nasa lonely crowd sa ngayon. Marami. Kaya itong buhay natin ngayon, remember one thing. Mahal ka ng Diyos. Amen. At Amen. lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya yung parting words sa atin sa iyo, ano mo nga, sige. Yung Anong parting words mo ngayon? Masasabi mo sa ibang tao kung paano ka namuhay ng maayos. sa akin, masasabi ko lang sa ating mga kapatiran at yung wala pa sa Panginoon, kay Lord lang tayo aasa dahil wala tayong magagawa kung wala tayo kay Lord. We are nothing without God. So, keep on praying, keep faith on Him, and keep trust talaga. So, talagang lahat ng mga pangailangan natin, lalo na itong pandemic, itong dumarating sa atin ng mga pagsubok, ang sabi nga pagsubok lang yan. Pero, kay Lord, walang pagsubok. Talagang ibinibigay niya kung ano man ang ating hilingin, kung ano man ang ating ipanalangin, tayo'y magpatuloy sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Alam ko, Sister Alice, yung mga naranasan nyo sa buhay, ang dami yung naranasan no? Nagkaroon kayo ng pagsubok sa health. Di ba? Opo. Natandaan nyo yan na nagpapapray Yes. kayo. Opo. Pero alam ko na dahil sa kayo ay umasa sa Diyos, nakuha nyo yung susi para matanggap yung lahat ng mga ipinangako ni Lord. Ngayon ay umaani na kayo. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, yung gawain ni Lord, dinala nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Amen. Sa Guadalupe, di ba? Meron tayong prayer meeting diyan kina nanay. At talagang sila po ay active sa ating Panginoon. So, biniles kayo ni Lord, nagkaroon kayo ng sasakyan. Opo. Thank you, Lord. Po. Yung ibang bansa, yung iba talagang todo ipon para makapunta. Pero kayo ay parang namamasyal lang. Libre without... Libre pa. Hindi nagbabayad, no? Amen. Amen. At binigyan pa kayo ni Lord ng sariling bahay ngayon. Amen. Praise Saan ka God. pa? Pwede bang ikwento nyo paano kayo nagkaroon ng tahanan? Actually, Okay, nung March yun na i-release sa amin, pero hindi pa namin siya talaga tinitirhan. So, sabi ko, Lord, alam ko, pinagkalooban mo ako ng biyaya. So, gusto ko, mas malaki. Kasi malalaki po kami. Ang binigay sa akin ni Lord, 106 square meters. Ang laki So, nun, yung pinakabahay, maliit lang. So, hindi po kami kakasya. Kaya nagpray ako kay Lord. Lord, alam ko, pinagpala mo ko. Hindi ko dapat dalhin kung saan. Alam ko sa maganda mapupunta.
Pero ito yung heart desire ko, dito ko ibubuhos. Amen. So, sabi nga ni Lord, di ba, pagka yung meron ka namang biyaya, bakit hindi mo ibigay na yung, kung ano yung gusto mo? Pero, kailangan, ano ka muna sa akin, sabi ni Lord, di ba, magsabi ka muna kung ano yung mga gusto mo. So, sabi ko, Lord, kasi maliit para sa amin, ang lalaki ng mga anak ko. So, ngayon po, gusto ko i-extend. So, binigay ni Lord. In-extend namin yung bahay namin. So, ngayon, maganda na po siya. Sa tulong at awat grasya ng Panginoon. Amen. Nagkaroon kami ng tahanan. Actually, noon, takot ako magkabahay. Kasi sabi ko, paano ko babayaran? Saan ako kukuha? Sabi Lakas naman lang ni ng Lord, loob. diba? By Sabi faith. ni Lord. At ibibigay niya naman kung ano yung gusto natin, basta manatili lang tayo sa Kanya. Amen. Kaya yung wala pang mga tahanan dyan, mga kapatid, alam nyo na ang sikreto. Amen. By faith, Praise mga God. kapatid. Kaya yung wala, bibigyan ni Lord yan. Opo. At yung lahat ng naranasan ni Sister Alice, John 3:27, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. At ang sikreto dyan, mga kapatid, yung kanyang word, ang pananatili sa Panginoon. Inong Fred. Ito yung aming isang lahat ng nanonood, lahat ng nakikinig. Until now, you have not asked for anything in my name. Amen. Ask, and you shall receive. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Amen. Amen. He is divine, and we are the branches. Yan. Thank you, Lord, sa napakagandang mensahe, sa napakaganda at mabunga na idinulot ng aming pananatili sa iyo through the help of the Holy Spirit that is in us. He will never leave us. He will never abandon us. Sa ating pagtatapos, baka hindi pa kayo humihingi. Amen. Huwag na kayong magreklamo. Walang room ang Good Morning Jesus, ang ating Sunday fellowship para sa reklamuhan. Walang nagrereklamong Amen. Kristiyano. Manatili ka sa Panginoon, humingi ka, walang lumalapit kay Lord na nabibigo. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Awit tayo nung, Sister Alice. Final song. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo. Hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Paparangalan Si Jesus sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, alis po kami. Tatapos kami ng aming segment na ito, Panginoon. Buo ang aming pag-asa. Buo ang aming nilalayon upang maganap ang sinasabi mo sa amin. Lord, buhayin mo ang mga salitang ito sa lahat ng nakikinig, Panginoon, upang madanasan din nila ang mga taong nagtitiwala sa iyo'y hindi nabibigo. Yes, Lord God. Thank you, Lord, we are not just hearers, but doers of this word. In Jesus' name, we pray. Amen.
Thank you, Lord. Second Timothy 2